years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong araw ng linggo, ika-8 ng buwan ng September 2024 at pangalawang linggo na po tayo para sa taong sa buwang September at syempre bare months na tayo at malapit na ang inaabangan ng lahat Pasko. Syempre at inaanyayahan namin kayo dito sa ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre tayo napapanood sa ating Apordabox at Digibox, Channel 43 to 45. Live din po tayo sa ating Facebook Live, Kalinga Hatid, FB page. Like and share po tayo At magbigay po tayo ng mga comment. Ganon din sa Radyo Pilipinas RP1. Tayo ay napapakinggan din sa talapihitang 738 kHz. Sa buong bansa. Yan po nationwide po tayo. At syempre nais nating pasalamatan na bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Broadcasting Service ang ating Direktor Bong Aportadera, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige at ang iba pa nating mga kasama si Sir Ray Sampang at si Sir Maki at sa technical side Sir Oli Lopez at kay Ma'am Joy Timidan. Okay, at sa ating Philippine Red Cross, syempre ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, kasama niya ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors at syempre nagdidiwang pala ngayon ng kaarawan si Governor Nesty Isla. Happy birthday, Gob! Yan ang Chairman ng Quezon City Chapter. At syempre kasama ng iba pang Board of Directors at mga Chapter Administrators sa buong bansa, kasama ang Red Cross Youth at Red Cross 143 Volunteers. Hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin via Zoom. Ang lagi natin kasama dito sa ating programa, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon, Governor Cora. Yes, magandang hapon. I hope okay ang aking audio. Okay na po. Kasi kanina nagka-problema ako. Apo. Pero gusto ko munang basahin ang message ni Hilarion Davide Jr., retired Chief Justice. Sabi niya, on this blessed and beautiful Sunday, the 8th of September, let us give thanks to and praise God, for God never ignores the pains, hardships, and sacrifices we endure. The love, the compassionate deeds, the kindness we share, and the prayers we lift up to Him. He sees, He knows, He understands, and He blesses us with more favors than our hearts can hold. Great is His love for us. God's love endures forever. Let us always thank and praise God. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. for constantly sending us messages. Thank you very much. Ng puso dahil ang topic natin ngayon ay layunin ng First Aid, World First Aid Day Celebration. Yes. Kaya nandito na ang ating mga panauhin, si Miss Ana Marie Husay, siguro mahusay talaga ito, National Field Representative, Safety Services, PRC National Headquarters, si Rubita Hum, Chapter Service Representative, PRC Rizal, Makati Chapter. And of course, si Miss Jane Vincent Villarmino,
chapter service representative, safety services ng PRC Cebu chapter. Meron tayong um, ah, hindi pala Miss ka ba? Jane Vincent Villarmino? Mister. Mister po, ma'am. Mister. Mister, Oo. kasi mali ang nilagay dito. Sorry na siguro ang first question natin sa kanila, maaari bang isalaysay o may kwento paano nagsimula ang first aid o paunang lunas? Sa inyong pagkakaalam, saan nagsimula yung first aid? Go ahead. Si Ma'am Ana Marie. Bati mo na, Ma'am Ana. Sino ang pwede? Magandang hapon po sa mga Tama, nanonood. kasi husay ang apelyido mo. Mahusay ka talaga dito. Go ahead. Magandang hapon po sa inyo, Cora, at sa mga nanonood po. So paano po ba nag-umpisa ang first aid? So, nung time po na tawag dito si Henry Dunant, papunta po kay Napoleon III para sa isang business meeting. Ayun nga lang, may nadaanan siyang isang giyera na ang naglalaban ay mga French and Australian Army. So, ang nangyari po, maraming sugatan at maraming namatay doon at naisipan niya pong tumulong doon. Yun yung po yung tinatawag nilang Battle of Solferino. So, June 18, 1859 yon sa Mhm. Northern Italy. Ayun. So, tinulungan niya po yung mga sugatan doon. Dinala po ang mga sugatan at mga villagers doon sa isang ginawa nila doon sa isang simbahan. Doon nila binigay ang paunang lunas. Okay. Then, nung bumalik siya ng Switzerland para bumuo siya ng isang libro na Book of Solferino at doon po na magkaroon po na ma-establish po ang bawat country is magkaroon po ng first aid. Mhm. So po yun hanggang ngayon nakakalaganap pa rin po yung first aid po na yon. Kay Ruby naman at kay Jane Vincent, ano-ano ang layunin ng PRC kung bakit kailangang matuto ng first aid ng isang tao? Go ahead, Ma'am Ruby. May ikaw muna mauna, then bati ka muna. Ayan. So, magandang hapon po sa lahat na nanonood at nakikinig po ng radyo po no dito sa programa po natin. Ang unang tanong po, ano po ba yung layunin ng Red Cross? Bakit kailangan matuto ng first aid na yung isang tao? Actually, ma'am, may mga mission and vision po yung Philippine Red Cross. In every family household, dapat daw po may at least isa or dalawa daw po ang marunong magbigay ng pangunang lunas o ng CPR. So yun yung isa sa mga mission and vision po ng Philippine Red Cross. That's why meron po tayong ganong program na si safety services dapat maturuan po yung bawat miyembros, isa o dalawang sa family member marunong dapat magbigay ng pangunang lunas po. So, ilan ba ngayon ang target naman ng PRC na maturuan ng first aid kada taon? Kasi alam ko, nung pang ako'y Secretary General, palaging iniisip, ano ba ang dapat na target natin sa first aid? Ngayon ba ay maliwanag na sa inyo ang ilan dapat na maturuan ng PRC kada taon, bawat chapter? Kung sino pwedeng sumagot? Si Sir Jane Ikaw, Vincent. Villarmino. Bati ka muna. Oo. Bati ka muna. Vincent. Yes, ma'am. Oo. Sige. Good afternoon po sa lahat. Tungkol po sa target ng PRC, sa pagkangayon is 361,000 ang trained first aiders ang ating target po. And as of now, we only have 111,094 trained first aiders. So marami na rin po tayong na-trained na first aiders sa buong bansa. So, sa inyo, nakakailang first aiders na tayo at training ngayong taon? Di ba, alam ko, every month, meron tayong target. Sinong pwedeng sumagot doon? Ma'am Ana. Ang nagiging Ikaw na. ang pinaka-target po natin ng buong taon is 361,000. So, depende po din po sa mga chapters kung ilan po yung mga target. May kanya-kanya po tayong target. Sa national po, kailangan po makapag-train po ng 10,000 na first aider. So, Every iba po chapter?
Yes Every po. chapter 10,000. 100 Depende po. plus chapters tayo. Yes po, So ibig depende sabihin po. pag na-monitor natin ay kaya mga 100 times 10,000 ba? Sa mga chapters po, may kanya-kanya pong target na first aider. Kay National Oo, Headquarters po, ang target niya po is 10,000. 10,000 sa national total, Yes po. okay? Oo. Pero siguro babalikan natin, ano ba ang tema ngayon ng World First Aid Day? Kasi para ma-review natin at Yes. may paliwanag sa mga nanonood sa atin ng mga chapters, to remember, ano ang tema ng World First Aid Yan, Day? si Sir Jain. Oo. Ang tema po ngayon natin sa ating World First Aid Day 2024 is First Aid and Sports. Kaya tungkol ito sa importance ng first aid and sports kasi yung sports marami kasi mga may injured or may mga cases na mangyayari. Kaya ma-relate din natin ito sa importance ng first aid. Gob Cora, Yes. tanong ko lang po sa kanila. Bakit Jain, bakit September 10 ginaganap yung World First Aid Day? Bakit September 10 siya na naging Alam ba niya ang commemorate? sagot? Yung World First Aid Day ay celebrate every second Saturday of September according to the IFRC. So every second Saturday ng September, yun ay World First Aid Day. So sa IFRC tayo sumusunod. Tama? Hmm. Okay. Kasi ang ever since nung ako maging Secretary General, natatandaan ko, wala pa kami mga target na talagang national, ano, but ngayon na very clear na gusto natin ang Red Cross always first, always ready, always there. Hindi pwedeng mangyari yun kung wala tayong trained na first aiders. Yun ang tawag ko doon, first line of defense, no? So dapat nating paalam sa kanila, sa mga nanonood, na gaano ba katagal na makakakumpleto ng first aid training sa PRC? Mahirap ba na matutunan ang first aid? Sige, sagutin mo na. Sa Makati chapter, si Ruby. Siguro Ayan masasagot po. mo na yan sa inyong chapter. Go ahead. Regarding po sa tanong niyo, ma'am, actually po ang first aid, marami tayong iba't ibang klaseng kurso. Meron tayong 4 days training which is ang title course na yon is Standard First Aid and Basic Life Support CPR with AED. Meron din naman tayong 2 days which is Occupational First Aid and Basic Life Support CPR with AED at meron din tayong 1 day Emergency First Aid. Actually, ma'am, marami pa tayong training course. Depende po 'yan kung ano yung kukunin po ng isang group or company or ng individual. So marami po tayong iba't ibang training course. Kung ang tanong po is gaano kahirap, hindi siya gano'n kahirap kasi when it comes to emergency, yung mga natutunan din naman din natin, yun din yung isa sa mga magbibigay ng capacity ng isang tao. Kasi ang ano na ngayon ng tao na 'pag may emergency, dun tayo nagkakaroon ng maraming victim, So, para Yes. maiwasan natin yun, Yes. mas maganda na magkaroon ng importance na matuto yung isang tao ng first aid. So, maraming pong training course yung, binibigay na offer ng Red Cross po. Base naman sa inyong karanasan, anong age bracket o gender ang mas interesadong matuto ng first aid? Siyempre, based on your experience, we will orient the people, pero sino talaga yung tumatagal na mag-training sa inyong karanasan? Siguro si Anne-Marie at si Jen. Pwede na po natin turuan 13 years old pataas. So doon po tayo nag-start magbigay ng first aid po. Okay? So, babae, lalaki, di ba? Opo, wala po tayong Ite-train natin. pinipiling Pero gender. sa experience nyo, ako nga gusto ko yata yung mga school age dahil related sa school, lahat ng bata sa eskwela matrain. Kaya yon? I think like Makati, Cebu, siguro magagawa nyo yun. Baka mas mahirap sa national headquarters kay Anne-Marie. Yes. Pero I am sure sa Cebu at sa Makati, kaya ba ninyo, magagawa ninyo na maging interesado both gender,
boys and girls na mag-training ng first aid? Go ahead. Cebu. Sir Jain, Sir Jain. Yes po ma'am, kayang-kaya po yung both genders kasi karamihan rin sa nagpapatrain, hindi ibig sabihin na may preferred gender kahit male or female, interested sila train ng first aid. And regarding po sa age bracket, karamihan po na yung interested talaga na mag self-learning at mag-undergo ng first aid is karamihan is yung youth. So youth, yung mga nasa school pa, high school, college, at karamihan rin na natatrain namin dito sa chapter is yung Red Cross Youth kasi karamihan din sa Red Cross Youth talagang interested din sila undergo ng first aid. Sa Makati, anong experience niyo, Ruby? Sa Sa pag-training? akin naman, Gov Cora, based on my experience, ang pagtuto ko po kasi ng first aid, kahit sino pwede, kahit wala yan sa religion, wala yan sa gender. Based on my experience, the youngest age I handled or I already teach first aid is 3 years old. And meron din kaming program na sa mga lola't lola. So yung older na naturuan ko po ng first aid is 97 years old. So ganun yung age bracket. So nagkaroon kami ng program sa Makati na kung sino yung vulnerable in the community, wag natin silang gawing vulnerable, gawin natin silang capacitated. So may mga program kami na nagtuturo kami sa mga elderly, may program din kami sa mga bata, meron din kaming program sa mga PWDs. So everyone can learn first aid. Kahit ano ka pa, kung sino ka man, mayaman, mahirap, babae, lalaki, everyone can learn first aid Oo. po. Meron tayong pinapakitang film strips, no? Saan ba yan? Iba-iba. Edison? Iba-iba po Saan yan. po yan? Meron po yan sa Anong chapter? Valenzuela, meron po yan sa Rizal. Mga Saan? nagsasagawa ng first aid training. Okay. So siguro, as we move on, kasi for the next 10 minutes, ano-ano ang mga naging challenges ngayon sa pagtuturo ng mga bagong first aiders? Kasi some of them, interesado, pero later on, demotivated na sila, hindi na siya nagpa-practice. Pero how do you keep them motivated? Challenging ba yung question na yon? Na parang magte-training tapos hindi na sila interesado. Nakingiti si Anne-Marie. Siguro Si Ma'am masasagot Ana. na ito dahil nasa national siya. Anne-Marie, go ahead. Nagiging challenge lang po na sa pagte-train ng first aider lalo na po sa mga company is yung mga schedules po nila. So, kasi po ang standard first aid natin, 4 days po yun. Then, ang occupational natin is 2 days na face-to-face. Usually kasi yung iba hindi pwede, so kailangan pa po nilang mag-leave. So, pero syempre, meron po tayo ngayong bagong ino-offer po na training course, which is yung standard first aid blended learning, which is online. Kumbaga, imbes na 4 na araw po tayong pupunta sa training venue, isang araw na lang for practical assessment. Yun lang po na yung mga nagiging challenges with national headquarters. Sa Cebu, tanong natin si Sir Jain, anong mga nagiging challenge dyan sa chapter? Bisaya ba ang training nyo sa Cebu? Mixed po ma'am, Bisaya, English. Pero mostly English po yung mode of teaching. Then with regarding to the challenges, similar din sa NHQ, but I guess another challenge here kasi yung karamihan is nagpapa-training dahil lang sa company, required sa company, kaya meron silang budget galing sa company. Pero yung mga interested talaga na mag self-learning ng first aid at medyo wala silang budget ng para magpa-train ng first aid, meron kaming yung challenge na yon is na-address namin sa iba't ibang ways tulad ng merong option ng emergency first aid, yung mas cheaper siya na first aid training, 1 day lang. And then even sa youth, meron kaming option sa youth na may discounts para sa youth and sa Red Cross Youth especially, para naman kahit interested sila, kahit gustong-gusto nila magpa-first aid at may budget or hindi kaya sa budget nila, at least may option sila at mabigay namin ng better option para sa kanila para maka-undergo sila talaga ng
first aid dahil gusto nila na mag self-learning talaga ng first aid. Sa Rizal, Makati naman, Ayan. ano yung experience nyo, Ruby? anong mga challenge nyo dyan sa pagtitrain? Siguro sa amin, Gov Cora, ang pinaka-challenges talaga namin is nagkaroon ng pandemic. Kaya very grateful na nagkaroon kami ng blended training with the partnership ng National Headquarters, no. Meron na tayong blended. Syempre nung pandemic po, bawal lumabas. Yan. Until na may pandemic pa rin naman din. Kasi given na rin yung time ng tao, mahirap kasing hiramin yung time nila para turuan sila ng first aid. Kaya good thing na nagkaroon ng innovative program ang Red Cross na nagkaroon na ng blended program in which sabi nga ni Miss Ana na one day na lang sila pupunta ng training venue para dun sa mga exams. Tapos, more on online na lang. May mga magandang program na ibinibigay na po sa blended. Sa So, nagawa karanasan naman siya nyo, ng what's the solution. difference between online at yung face-to-face? Face to face. Kasi para sa akin, yung sana may online muna and then later on, parang to test them face-to-face. Do you think that can be done? Kasi naniniwala ako na sometimes sa pag-online, theoretical. Di ba? Theoretical. Pero yung actual practice, makikita lang in action. Pero kung wala namang opportunity na to see them in action, you just have to wait Yes. and get them together after an event to find out how they use the training. Alin ba naging useful? Nakikita ko na sometimes we need to evaluate. We need to be able to check whether really yung natutunan nila sa training nagamit nila. Yes. What do you think about this? Kasi Ma'am parang ito din yung mga challenges sa pagtuturo ng bagong first aiders eh. Some of them continue to be motivated, some of them ganila sa training, after that they don't appear anymore. Yes. Anong experiences nyo tungkol dito? Yeah, of Ma'am course, Ana. si Ruby was the last one speaking at si Vincent sa Cebu. Kasi Ayan, sige. si Anne-Marie Husay, ayoko lang tanungin kasi nasa Napakahusay na. national headquarters siya. Gusto ko marinig talaga yung experiences sa Rizal Chapters. chapter tsaka sa Cebu. Kayo Kayo ang naka-firing line ngayon. Sir Jan, Vincent Sir at Jain, Ruby. Sir Go Jain ahead. Vincent, ano yan yung mas ano sa inyo, yung online o face to face? Ano yung ano nyo sa base sa tanong ni Ma'am? Sabi nyo online plus face-to-face. Pero talagang the measure na talaga may kaya nilang magawa kapag nag-face-to-face. Kasi actual experience, di ba? Yes. Ikaw, Vincent. Dito po sa Cebu, hindi pa po na-implement yung online blended Okay. na training, kaya hindi So pa namin maganda, hindi ka pa na-online. Kasi Kaya, medyo baka nakakatamad pang online, pero the reality is pag online, marunong gumamit ng computer, di ba? That means Yes, advanced ma'am. na. Oo. Kaya nga pero may upcoming schedules for online blended training, but mostly from experience is kahit yung face to face na is medyo mahirapan pa rin yung participants mag-focus at maka-learn talaga Bakit? mga lessons, kaya kailangan talaga sila ng guidance kasi minsan hindi nila makuha dire-diretso yung yung lessons natin sa first aid, kaya marami pa silang tanong, marami pa silang follow-up questions, Pero yung bang marami pang mga tanong i-clarify. nasasagot? Yung mga tanong daw ba? Sinasagot Yes. nyo ba yun? Yes ma'am, sinagot Para ko yung na tamang sagot. Sana nga at the end, parang may exam sila para makita kung talagang nasasagot, no? Natutunan sila. Oo, ina-address po ito ng mga instructors natin, yung mga first aid instructors natin. At yung assessment rin is ginawa natin yung evaluation sa lahat ng participants para matest talaga kung nakuha nila yung yung lessons ng first aid at yung not only sa knowledge but also sa skills, yung tulad ng CPR, bandaging, yung mga ganon, para makita talaga na may nakuha sila. So kapag itong blended na online, siguro mabuti ito sa mga yung mga computer na savvy, na mga marunong talaga sa computer at makuha diretso yung lessons nila through online, and then tsaka sa last day na lang sila sa
mag face-to-face para mag-evaluation. Kaya hindi pa namin na-try yung blended sa pagka ngayon, pero hopefully soon enough ma-implement namin at makita namin kung may advantages pa talaga or may improvements if mag-blended tayo online and face-to-face. Follow up ko sa iyo, no, Vincent. Ano ang mga naging aktibidades ng safety services para sa World First Aid Day ngayong taon? O ano ang mga Can you tell us anong naging activities nyo sa Cebu? anong activities nyo, sir? So yung activities po ng safety services this year, meron po tayong First Aid Olympics at yung First Aid Olympics i-conduct ito sa chapter level, sa regional level at saka sa national level. So upcoming event po ito this September and October. And sa Cebu specifically, meron po kaming ikinundak na event which is the First Aid Amazing Race. So our First Aid Amazing Race, medyo nakakaiba ito kasi this would involve different locations all over Cebu City, and this would involve a lot of participants as well and a lot of activities related to first aid. And also we also incorporate the different services of the Philippine Red Cross as well to participate in this event so that we could really promote yung importance ng first aid at makikita talaga ng mga ng people at yung ating mga everyday people na gaano ka-important yung first aid. So makita nila dito sa mga events namin kung ano talaga ang first aid at paano rin sila maka-learn ng first aid through the Philippine Red Cross na programs. Sige, mamaya tatanungin ko si Anne-Marie, no? Total husay ang apelyido niya for National Field Representative. Pero magbe-break muna tayo, Edison. Yes po, Gov Cora. Tayo ay Sige. magkakaroon po ng Break muna sandaling tayo, commercial and then break. we'll be back. Commercial break. Tayo Okay. magbabalik sa ilang mga paalala. Sa pagbubukas ng 2024 National Peace Consciousness Month at commemoration of the 28th anniversary of the 1996 Final Peace Agreement with the Moro National Liberation Front, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon pagdating sa usaping pangkapayapaan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. The peace processes with former revolutionary organizations such as the MILF, Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army, and the Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayo Brigade, Tabara Paduano Group, now known as Kapatiran, are now in the advanced stages of implementation. Bukod sa mga peace talks, dagdag ng Pangulo na mayroon ding programa na ang layon ay magpabuti ng kalagayan ng bawat pamilya sa rehiyon. We are also implementing the transformation program, which aims to uplift the socio-economic conditions of MNLF combatants and their families and communities as well. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at nais lang nating ipabatid itong isang mga paalala. Tayo nitong nakarang linggo ay nagkaroon tayo ng bagyo. Itong si Super Typhoon Super Typhoon na po kasi siya, si
Enteng. At ngayon, syempre, may mga baha pa ding lugar, kagaya dito sa Bulacan. At tayo ay nagre-responde pa rin dan sa mga tinamaang bayan, kasama ang Valenzuela, kasama ang Rizal, Tarlac. Sa Tarlac, magkakaroon po sila ng hygiene kits distribution ngayon at mga distribution of gardenia bread sa May Lapas for 20 families at 210 families sa Santa Barbara, Victoria. At nagkaroon din po tayo ng iba't ibang mga services kagaya po ng hygiene promotion dyan sa may Pangasinan at hot meals at iba pa po. At nais nating pasalamatan yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. We have 15 live viewers po kanina at nais naming pasalamatan at meron pong question po dito, Gob Cora, mula kay Patrick Aurelio. Ang sabi niya po, libre daw ba ang first aid training sa Red Cross? Gob? But none. Si Ma'am. Go ahead. Ma'am Go, Ana. Anne-Marie. First aid training po natin ay may bayad po. Mhm. Binibigyan, nagkakaroon po ito ng training fee. Ang ano lang po kasi, yung training fee ay ginagamit po natin din sa bili ng mga training materials and bigay din po ng allowance sa mga volunteer instructor po natin. Gob, Cora. Okay. Siguro at this point gusto kong malaman ang history ninyo. I always like this portion, no? How did you become who you are now with the Philippine Red Cross? Where were you born, your parents, at saka saan ka nag-aral, and why did you express interest to be with the Philippine Red Cross? Hindi ko alam kung sino pinakamatanda sa inyo, pero you can raise your hand kung sa palagay nyo. Siguro babalik ka sa'yo, Anne-Marie, kasi ikaw ang sa apelyido mo pa lang napakalaga, husay. So how did you get involved with the Red Cross? Where did you graduate at saka ang parents mo? So you let us acknowledge, kasi sa program ko na to, gusto ko din ma-acknowledge yung mga parents ninyo who paved the way to become who you are right now. Anne-Marie, ikaw muna. Pinanganak po ako dito sa Manila. Ang magulang ko po ay galing ng Batangas at Bulacan. So, graduate po ako ng San Sebastian College, Recoletos. Ang kurso ko po is BS Psychology. So, naging parte po ako ng Philippine Red Cross bilang muna ay volunteer po muna. 4 na taon po akong volunteer sa Philippine Red Cross. At ngayon po ay staff na po ng safety services ng National Headquarters. Baste ito, baste. So how long have you been with Philippine Red Cross? 5 years na po. 5 Go years. po na. That's good. I hope you stay longer time. Plus at the same time you grow with the Philippine Red Cross, taking new challenges, maybe becoming chapter administrator among others. Balik naman tayo kay Ruby. Si Ruby ay taga Makati chapter, pero I am sure hindi ka bago ka naging Makati chapter. Saan ka muna nag-work, Ruby? Gov Cora, bale ako po, nandito po ako sa Makati branch, pero po, taga Las Piñas po ako. Las So, isa sa Piñas. mga dahilan, paano po, graduate po ako ng Manila Titana Colleges or Manila Doctors College. Ang kurso ko po is nursing. So, isa sa mga dahilan bakit po ako naging part ng Red Cross, nag-volunteer din po ako sa Red Cross. So, meron akong classmate na nagvo-volunteer sa Red Cross Makati, which is naengganyo ako. Hanggang sa, ayun, naging staff na din, naging proudly staff, and nakapag-share na rin ng knowledge and skills sa mga kapwa volunteers, mga co-staff, and other people din po. Are your parents happy that you're a chapter service representative sa Makati? Bagay, active naman ang Makati. I think last week, bisita ko ang Makati chapter. I think San Juan yata ang nagbisita ko last time. Oo. Si Jean Vincent, matagal ka na ba naman sa Cebu? How long have you been with the Philippine Red Cross?
And what made you join the Philippine Red Cross? I've been a Red Cross Youth volunteer Oh, for I 7 years. see. So, nag-start ako sa Red Cross Youth simula senior high school ko pa. And this year lang ako natanggap bilang staff dito sa Cebu. Originally, taga Leyte po ako, pero nandito kami sa Cebu para sa school nakid. Nag-graduate ako ng Chemical Engineering sa University of San Carlos just last year. And then afterwards, paghanap ko ng trabaho, nakita ko na may opening dito sa chapter. And since matagal na akong volunteer talaga sa Red Cross Youth and talagang passion ko talaga mag-volunteer. Kaya nga I took the chance and I took the opportunity na mag-apply na magiging staff dito sa chapter. Kaya ngayon staff na ako dito sa chapter namin. Isa kang chemical engineer, ha, sir? Yes, sir. Congratulations. Are Thank you, your sir. parents happy that you're with Red Cross? Yes, Kasi ma'am. baka malungkot sila. They wanted you to do something else. Happy ba Yeah, sila? yes, ma'am. Alam nila yung matagal na ako na volunteer, Red Cross Youth, Aha. lalo na sa kahit may studies ako, kahit nag-college ako, active pa rin ako sa Red Cross Youth at nakita nila na talagang passion ko to, kaya natanggap lang nila at masaya sila na masaya rin ako sa ginagawa ko. Kaimbento to, Ano no? man ang mga challenges ngayon sa pagtuturo ng bagong first aiders? Kasi you have to motivate them, you have to inspire them so that they will feel a sense of responsibility if they become volunteers. Kasi ang alam ko yung mga first aiders, tinetrain nyo to potentially become volunteers. And later on, they don't only become volunteers, they become staff. And hopefully, even they become chapter service representatives, chapter administrator, and maybe board members kapag ano na. So, anong thoughts niyo tungkol dito? Ano yung mga challenges? Balik ulit tayo kay Anne-Marie. Ano ang challenges ngayon as National Field Representative ng Safety Services? Sa mga nagiging challenge po kasi pag hindi parang pag pinadala lang po sila ng mga company at wala sa kanila by heart ang pagbibigay ng first aid, so yun, doon po kami nahihirapan kasi hindi rin po sila makikinig. Gusto lang po nila is makuha ang certificate. Pero all in all naman, ine-explain naman po namin in the end, after the training, sasabihin nila gusto na nilang mag-volunteer. So, kumbaga, kahit paano na share din naman namin po sa kanila kung ano yung na-experience namin pagiging part po ng Philippine Red Cross. So, may mga boyfriends na kayo, may asawa na kayo. What's your situation right now? Si Ruby. Gov, bali ako po ay single. Okay. Opo. Single po ako kaya po full-time Single din ako pero sa Red looking Cross. pa. For a Ready life to partner. mingle, Gov. Yun ang gusto kong marinig sa inyo. Single but looking for a life partner. Hindi katulad ni Vice Chairman na single matanda na, okay? Si Anne-Marie, ano ka? Meron ka ng boyfriend? Married ka na? Gov, may partner po ako. Partner ko din po is volunteer din po ng Philippine Red Cross. Good. Gusto ko happy kayo. Sabi ni Yes. Enrile, gusto ko happy kayo. Si Vincent, what is your station in life? Single pa rin, ma'am. Single pero ready to mingle. But Single si Vincent, dapat makamit siya sa Red Cross, ng life partner, di ba? Siguro, bago tayo mag-end, ang palagi kong ina-announce dito, sa mga nais mag-inquire ng first aid training sa PRC, saan sila maaaring pumunta at tumawag? Kasi ito palaging tinatanong they don't know. And you need to find the answer. Siyempre, unahin ko si Anne-Marie dahil siya yung national field representative. Pero anong palagi yung sinasabi? How to access to first aid training sa PRC? Saan sila pwedeng tumawag? Saan sila pwedeng pumunta? Para they can gain access. Ikaw muna, Anne-Marie. Okay po. Pwede po silang tumawag or mag-text po sa 0917
0917-806-8520. Then pwede rin po silang mag-email sa safetytraining@redcross.org.ph. Pwede din po silang pumunta sa pinakamalapit na lang chapter or sa national headquarters po. Pwede rin po sa may EDSA, pwede rin po sa may port area. Okay. Ruby, you're next. Sa amin po, we all know that Rizal is yung pinakamalaking chapter na meron po sa Philippine Red Cross. So, ang Rizal chapter contact number na pwede nyo pong tawagan is 86350922 or pwede po sila mag-email sa rizal@redcross.org.ph. So, bali yung Rizal chapter, marami pong branches yan. Isa na po dyan si Makati City Branch, si Mandaluyong City Branch, si Muntinlupa, si Pasig Pateros Branch, Parañaque, Taguig, San Juan, Rizal Province po. So lahat ng cities almost sa NCR nasa Rizal chapter po. So pwede sila mag-inquire at lumapit po at pwede po ang pumunta sa kanila para hindi mahirapan is yung nearby chapter or branch po sa kanila. Is this your first time to be interviewed sa ating radio program? Have you been interviewed before? Hindi pa. Ako po ba, Doc Gov? Okay. Kasi kaya ako na tinatanong yon, gusto ko ma-invite ninyo yung mga iba na to watch the program and also to participate. Kung meron kayong sa inyong chapter na kahanga-hanga na volunteer, i-submit nyo yung pangalan sapagkat meron silang pwedeng ikwento. Ang gusto natin dito, this is really a storytelling advocacy natin para malaman paano na motivate yung mga staff mag-volunteer, yung mga volunteers to become later on staff. Kasi ang dream ko, some of the volunteers who really are trained, because our Secretary General was a volunteer before and a youth volunteer until she became, during my time, Deputy Secretary General and then later Secretary General. Siguro, Edison, paano usually na tinatanong mo para mag-final word sila? Hindi. Edison, go ahead. Gob Cora, tanungin lang po natin ulit Balik natin doon sa tanong natin kanina si Ma'am Ana, baka meron tayong mga ipopromote na activities for the World First Aid Day. Yeah. Opo. Go ahead. Okay po, magkakaroon po tayo ng first nationwide First Aid Olympics. Ang kick-off po nito is sa September 14, which i-discuss din to with sa mga chapters. So part po ng magiging mga tawag dito participant is mga kasama is mga Red Cross Youth. Then also po is yung mga emergency response team and Barangay Red Cross 140. So dapat mag-ready po yung mga yan. Very good, very good. Si Ruby, how do you want to call upon the people to participate in our programs? Yes, baka meron kayong activities. Baka This coming World First Aid Day, I would like to invite every one of you na mag-train po tayo bilang first aider. Kasi pag once tayo ay first aider, dito po sa World First Aid Day, china-challenge po natin yung mga barangays, yung mga schools, yung mga emergency response team ng mga hotels, mga companies. Bale, naglalaban-laban po sila pagalingan ng bandaging, ng pabilisan ng pangunang lunas. Bale, yung capacity natin, pinapa-enhance pa po natin. So, I invite each every one of you na mag-join po tayo at sumali para madagdagan po paano tayo magbigay ng pangunang lunas po. Ayan. Okay. Si Vincent, ayokong sabihin ni Janie, Vincent na lang. Mas magandang pangalan ng Vincent. Sige, go ahead. Yes po, ma'am. Yung activities po namin dito sa Cebu for World First Aid Day, meron pa kaming upcoming event which is the First Aid Amazing Race this coming September 29. And we're inviting everyone, emergency response teams, mga youth response teams, Red Cross Youth, company ARTs para mag-join at mag-register sa aming First Aid Amazing Race. So makita po yung complete details nandoon sa aming Facebook page at Philippine Red Cross Cebu Chapter.
So September 29 po yun, and we're inviting everyone to join and to form a team to join this upcoming event. So yun po, yun lang po, ma'am. Okay. Medyo short na tayo of time, di ba, Edison? Yes po, at magbigay na po tayo ng mga We can final. ask them to say na their parting words kasi ako naniniwala na mahalaga na marinig sa kanila ano yung message nila sa mga nanood na kinig sa atin. Yes, okay. Unahin na po natin si Sir Jain Vincent na chapter representative ng Safety Services dyan sa Philippine Red Cross Cebu City Chapter. So sa lahat po ng nanonood at nakikinig, we are encouraging everyone to really learn and to know about first aid, to really be trained or undergo training in first aid, lalo na sa mga Philippine Red Cross na programs ng first aid, and especially sa volunteers para maging ready tayo, para maging always first, always ready, and always there. Okay, So sunod. hindi lang tayo ready, always first. Always ready, always there, di ba? Yes. Okay? Sunod, Si Ma'am Ruby. uli, Ruby then Tahum. later si Ana. Ayan, so sa mga nanonood po at nakikinig po ng teleradyo po, ini-invite po namin ang bawat isa na mag-join dahil isa ito sa mga preparation pag nagkaroon po ng malalaking sakuna, at least handa po tayo, mas lamang po tayo at mas nakakaalam po kung ano yung gagawin po natin when it comes sa nagkaroon ng victim, not only for our family kundi din sa mga katrabaho din natin o kahit sino man po na ngailangan ng tulong po. Kaya po ini-encourage po namin yung bawat isa na mag-train bilang first aider sa Philippine Red Cross po. Ayun lang po. Okay. Ngayon si Anne-Marie, final words. Ini-encourage po namin lahat ng bawat pamilya na matuto po ng first aid kasi hindi po natin alam kung kailan magkakaroon po ng emergency. Para kahit paano is makapagbigay po tayo ng paunang lunas. Yun lang. Okay. At regard sa mga chapter administrator ng mga chapter, sa Cebu, si Mambera, at sa Rizal ay si Sir Robert Dacles. Gob Cora, your final message po. Yes. Final words ko, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. I think we're with Philippine Red Cross. We want to be always first, always ready, always there. At naniniwala ako na marami tayong may save na buhay if we are trained in first aid. Tamang-tama ngayon, ang layunin natin ng first aid sa World First Aid Day celebration. Maraming salamat sa mga nanood, nakinig sa atin. Till next Sunday, 3 o'clock, regular program natin sa Kalinga mula sa Red Cross. Maraming salamat. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At syempre nais nating pasalamatan ang head ng Safety Services na si Sir J. Lord Abrigado at ang pansamantala nilang OIC na si Sir Bart Ansiro sa pagbibigay daan sa ating programa sa makabuluhang episode at talakayan ngayong hapong ito. At susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez sa ngalan ng bumubuo lahat ng communication department. Okay, 8 minuto bago mag alas 4 ng hapon. Sa bawat tatak ng